Assalamualaikum. Bismillah. Maalala ko nga pala may ah, nag-chat sa akin kanina at tinanong niya kung madali ba sa akin ang pagiging Muslim at na isagawa ko ba or ang lahat ng mga miyembro ng aking pamilya ay Muslim ba. So sinagot ko po siya na alhamdulillah, ah, mula nang nag-Muslim ako, sunod-sunod po nag-Muslim kaming lahat, buong mag-anak. At ito po yung kwento bakit ako nag-Muslim. Okay. So, bilang Kristiyano, ako po ay isang missionary at alhamdulillah, dumating po ang punto na naordinahan po ako pagkapari sa Catholic Church of the East. Okay, so alhamdulillah, kahit papaano, kahit dito sa abroad, dinala ko po ang Biblia na lagi kong binabasa noon nung ako pa ay missionary at pare. At bakit ako na inganyo na mag-research ng ibang pananampalataya? Dahil sa pamamagitan po ng Biblia, ay dito ay lumabas sa Pilipinas lang, sa Philippines alone, more than 2,000 sect or sikta ng mga religion na na-registered sa Securities and Exchange Commission. At yung kanilang pananampalataya galing po dito sa Biblia. At bawat sikta may kanya-kanyang pamamaraan kung paano sumamba. Mayroong ah, naniniwala na si Jesus ay Diyos, mayroon ding naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, at majority sa kanila ay naniniwala ng Trinity. So, dahil sa pabalik-balik ko ng binasa ang Biblia, so ibig sabihin, pag hindi sila nagkaisa sa isang pananampalataya, sa isang aklat, ibig sabihin, mayroong contradiction. Mayroon akong napaka-simple na contradiction na makikita sa Biblia. So, bakit ko isinishare ito? Dahil nagkaroon na po ako ng pag-alinlangan dito sa Biblia. At bago tayo pumunta sa Quran, ipakita ko muna kung bakit hinahanap ko ang ibang pananampalataya sa aking pagre-research. Dahil kung mag-research po tayo, dito lang tayo mag-research, hindi po tayo mag-research ng ibang babasahin. So magiging bias tayo tungkol sa ating sarili. So ang pinakamalaking grupo ng religion po sa buong mundo, tatlo lang po yun. Yung Judaism, Christianity, at Islam. So, dito, yung Old Testament, ito yung gamit ng mga Israelita dati. Ito yung gamit, yung Old Testament. Yung New Testament, ito yung aklat na ginagawa ng later days after na namatay di umano si Jesus Christ. Kasi po sa Quran, maliwanag na hindi po siya naipako at hindi na matay. So, darating din po tayo noon nila, inshallah. So, dito sa kuan mabasa natin sa yung contradiction, hanapin ko po sa Matthew sa Matthew 27 verse 5. Magsimula tayo sa verse 3. Sinabi dito, nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Tapos sumagot yung mga saserdote, ano ang pakialam namin? Bahala ka, sagot nila. So ang ginawa ni Judas, inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo saka siya umalis at nagbigti. Okay, so dito, inihagis ang pilak, isinauli. Pero punta tayo sa mga gawa sa page, sa mga gawa 1:18. Hanapin natin, mga gawa 1:18. Okay, so ito yung sa mga gawa 1:18. Sinabi dito, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng nagpatiwarik. Pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. So sa una na ulat, ibinalik ang pera. Pero dito,
ibinili ng lupa. At doon si Judas Iscariote ay dito siya nagpakamatay, bumagsak ng patiwarik at sumambulat yung kanyang bitoka, lamang loob. So dito, magkaroon ng kontradiksyon. So totoo nga naman pala, pag ang isang tao ay maghahanap ng katotohanan at yung magbabasa siya ng Biblia, malilito lamang siya kung ano talaga ang tunay nang nangyari dahil sa kontra-kontra ang mga pahayag ng manunulat. So talagang maguguluhan siya. Kaya pag may lilitaw na ibang pananampalataya na magpatayo ng religion, doon na naman siya, at kung may lilitaw naman ay doon siya. So ano ba talaga ang totoo? So para po maunawaan po ninyo kung ano talaga ang kalagayan ni Jesus Christ, papunta po tayo sa Quran. Pero gagamitin ko muna ang Biblia bilang tulay para tumawid tayo sa Quran. Okay, so basahin po natin kung para saan ba si Jesus Christ. Doon po talaga ako nagtataka. Kasi si Jesus Christ, siya po ay isang Hudiyo din. Isa din siyang Hudiyo. Bilong siya sa Hudiyo. Then, isinilang siya sa Bethlehem at naninirahan siya sa Jerusalem. Okay. So, dito, very specific pala kung saan isinusugo si Jesus Christ. Hindi po pala tayo kasamang mga Pilipino. Basahin natin sa Mateo 5 verse 24. Punta po tayo sa Mateo 15 verse 24. So dito natin malalaman kung saan isinugo si Jesus. So sinabi dito sa Mateo 15 verse 24, sumagot si Jesus, sa mga tupang nangaligaw sa sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Okay, so mga kapatid, hayag na si Jesus Christ, peace be upon him, ay isinugo lamang siya sa mga naligaw na tupa sa bayan ng Israel. Kaya nga pala, kung maalala natin, ang kanyang 12 apostles ay inutusan na huwag mangaral sa mga hintil. Ibig sabihin doon, yung hindi mga Hudyo. Okay. So, ano ang ipinangaral ni Jesus? Nagtuturo ba siya ng bagong religion? Hindi po siya nagtuturo ng bagong religion. Ayon po mismo sa inyong Biblia. So, punta tayo sa Mateo 5, 17, 19. So, basahin natin. Mateo 5, 17 hanggang sa 18. Okay, ito sinabi ni Jesus. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at gaganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mapawala ng bisa hanggat hindi magaganap ang lahat. So, yun naman pala eh. So, mga kapatid, maliwanag na si Jesus Christ ay hindi po siya nagdala ng bagong utos. Bagkus, ang kaniyang ipinapatupad na mga kasuguan ay mula po sa naunang propeta sa kanya. So, paano ako yumakap sa Islam? Okay, punta po tayo sa Quran. Noong dumating sa buhay ko ang matinding pag-alinlangan talaga tungkol sa religion, hindi ko na lang po isa-isahin kung bakit. Dahil ayaw ko po na magkaroon ng yung mga dati kong kasama ay sasama ang loob sa akin at maaring hindi na sila makipag-usap sa akin patungkol sa pananampalataya na Maginoo kung hindi ang hantungan ay insultuhan. So, nung nagkaroon na ako ng matinding pag-aalinlangan, at alhamdulillah, nagpasalamat din po ako talaga nang maordinahan ako pagka pare sa Catholic Church of the East dahil yung mga babasahin na mula doon kay Bishop, nakakatulong talaga sa akin upang mabuksan ang ibayo ko pang pagre-research patungkol po sa pananampalataya. Dahil doon ay yung pananampalataya na yon ay na-establish dito po sa Middle East. Hindi po galing sa Roma. Napakalayo po ng Roma sa Middle East. Kasi ang pinanggalingan ng Orthodox Church na kinabilangan ko dati ay sa Mesopotamia po siya na-establish. So sa Iraq.
So ibig sabihin, malapit sa Middle East. At yung kanilang babasahin ay talagang nagkaroon ako ng pag-iisip na maghanap pa ng ibayong pang katotohanan dahil hindi pa nasagot lahat yung mga katanungan ko na nasa loob na mahirap kong i-express pero nandito sa isip at sa puso ko. Kaya nung mabasa ko ang aklat ng Islam, so unang-una ang Quran, so mabasa natin sa chapter 2 ng Quran. Basahin ko muna yung Arabic dahil ito yung original na sinabi ng dakilang tagapaglikha. Sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi niya, Dhalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. So ang ibig sabihin po niyan sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Diyos, ito yung aklat. Ito ang Quran. Sabi niya, Dhalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ito yung aklat na wala kang makikitang kahit anumang pag-alinlangan, yung kontradiksyon, yung hindi mo maunawaan ang nakasulat dito. At ito ay perfect guidance para sa mga taong may takot sa Diyos. So, alhamdulillah, bakit sinabi kong isa ako sa may takot din sa Diyos? Dahil dati po, wala po sa amin ang vices, sigarilyo, alak, sugal, disco, wala po sa amin. So, alam ng mga kababayan kong mga kasamahan ko dati sa pananampalataya na ang mga iyon ay wala. Kaya dati na po kaming may takot sa Diyos. Ngunit, ang kinaaniban lang namin na pananampalataya ay hindi pa siya ang pananampalataya na ibinigay sa atin. So, alhamdulillah sa Islam, maliwanag na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na inna dina indalahil Islam. Sabi niya, katotohanan, ang reliyon para kay Allah ay ang Islam. So, before ako pupunta sa topic ko, patungkol po sa mission ni Jesus Christ kung bakit ako nakalipat sa Islam. Dahil po sa talagang mahal na mahal ko si Jesus Christ dati at yung inidulo ko ang kanyang buhay na panggagamot. Kaya nga po, mula noong nag-edad ako ng 17 nang sumapi ako sa missionary work, ay halos maikot ko na po ang lahat ng bayan sa Pilipinas, yung cities, sa panggagamot. Dahil yun po ang pagkaunawa ko sa sinabi ni Jesus di umano sa Biblia na sabi niya, humayo kayo sa kabundukan at kapatagan, iwali ang mabuting balita at pagalingin ang may sakit. Kaya nagsisikap po talaga ako na matutong manggamot. Okay, so punta na po tayo sa kung doon nalalaman natin sa Matthew 15 verse 17 to 18 na si Jesus Christ ay ipinagpatuloy niya ang utos ng mga naunang propeta sa kanya. So, dito na naman po tayo sa Quran, kung ano ba talaga ang kalagayan po ni Jesus Christ. Dito sa Suratul Imran, sa chapter 3 ng Quran, verse sa Okay, so dito po sa Suratul Imran, verse 47, magsimula po tayo ditong magbasa patungkol po kung paano isinilang po si Jesus Christ. Sinabi dito na si Maria ay nagsabi, O aking Panginoon, papaano akong magkaroon ng anak na lalaki, gayong wala pang lalaki ang sumaling sa akin? Si Allah ay nagwika, ito ay magaganap sapagkat si Allah ay lumilikha ng kaniyang maibigan. Kung siya ay magtatalaga ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng mangyari nga at ito ay nagaganap. Sa verse 48, at si Allah ay natuturo sa kanya kay Jesus ng aklat ng hikmah, alalaong baga, ang sunna, mga gawa, ang mga salita ng mga propeta na walang kamalian, ang karunungan at ang Taura, mga batas at ang Ebanghelyo. Okay, so dito maliwanag mga kapatid na pinatutuhanan ng Quran ang sinabi ni Jesus sa Mateo 15 verse 17 to 20 verse 17 to
18 na si Jesus ay nagpapatuloy lamang sa pagtuturo sa mga aralin ng mga naunang propeta sa kanya. Sa verse 49, sinabi dito, at kanyang hihirangin si Jesus na isang sugo sa angka ng Israel. Okay, so ito maliwanag na pinututuhanan din sa Quran na si Jesus ay hinihirang sugo para sa mga angka ng Israel. So, kaya po mga kapatid, ang katotohanan ito ay nang malaman ko ay niyakap ko kaagad ang Islam. Nag-resign ako pagka pare, pagka missionary, at iniwanan ko na po ang lahat ng mga gawain ng ginagawa ko dati at nag-focus po ako sa pag-aaral kung paano isagawa ang mga bagay-bagay para magiging ganap na isang Muslim. Dahil ang Muslim po, ang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, ang Islam ay itinatayo sa 5 haligi. So ito yung pinakamalapit na kahulugan sa salitang Arabic. Originally na sa compilation ito isinulat ni Imam Nawawi. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Islam itinayo sa pamamagitan ng 5 haligi. Una, ang shahadatain, yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ang pangalawa ay ang pagsasala. Ibig sabihin noon yung pagdarasal 5 times a day. Then ang pangatlo, ang bigay ng zakat. Yung ibig sabihin ng zakat, ito yung compulsory, yung parang sa Christianity, ito yung tinatawag na tithe. Pero kakaiba ito dahil yung zakat sa Islam, ito yung kawang gawa na ipamamahagi sa mga tao. Ipamamahagi sa mga tao na nangailangan ng mga ito. At ang compulsory na magbibigay nito, yung mga tao lang na may naipon na halaga na pwede nang patawan ng zakat. So hindi po siya compulsory po sa lahat ang zakat dahil mayroon po siyang tinatawag na sukatan para ang kayamanan iyon ay pananim ba, pira ba, ginto ba, merchandise ba, or ano, may sukatan para kukunan ng zakat. Then, pang-apat, yung pag-hajj. Kung mayroong kakayanan sa pira, kakayanan sa kalusugan, din yung pang-lima, yung pag-fasting sa buwan ng Ramadan. Baka yung mga bagong Muslim na nag-aaral, baka magtataka kung bakit yung order noong hadith ay magkaiba sa natutunan natin sa pag-aaral dahil dalawa ang hadith na nag-uulat po nito, yung hadith Jibril. So sa hadith Jibril, sinabi doon, shahada, sala, saum, yung fasting, zakat, tapos yung hajj. Pero wala pong contradiction doon kasi naipasok po lahat ang component ng haligi ng Islam. So hanggang dito na lang po mga kapatid, lalo-lalo na po sa mga kapatid kong mga hindi pa yumakap sa Islam na pag-aralan po natin ang Islam. Kung titingnan po natin, pag-kumpara po natin ang Bible at ang Quran. Dito po sa Biblia, dito natin makikita ang iba't ibang mga version ng naulat na kinontra na naman sa iba namang manunulat. Sa Quran, alhamdulillah, pinatutuhanan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung aklat na walang kamalian. Kaya kung nagre-research po tayo ng patungkol sa pananampalataya dahil ang objective po natin dito yung makapunta tayo sa paraiso. So paano tayo makakapunta sa paraiso kung yung gabay na kinuha natin ay walang tiyak na gabay. So dito po tayo dahil ito yung last na kapayagan na ipinadala ni Allah ng God Almighty sa kanyang last na prophet na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinoprotektahan po ni Allah ng ibig sabihin ng corruption. Kaya sa Quran, nanatili po ang salitang Arabic at yung translation, yung pagkahulugan nandito sa kabila. Bakit mayroong kahulugan dito? Para sa mga taong hindi marunong umunawa ng Arabic. Pero hindi ibig sabihin na ang pagkahulugan na nandito ay perfect siya. Perfect siya sa wordings nandito sa Quran mismo. Kasi ang tinatawag na Quran, yung Arabic. Ito po ay yung Tagalog, hindi po siya Quran. Kung hindi, kahulugan lamang, yung tinatawag na malapit na kahulugan. Kaya kami mga Muslim,
nag-refer kami sa aming pananampalataya kung paano ipinaliwanag ng mga ulama namin. Kasi ang mga ulama, sila yung nag-scrutinize, sila yung nakakaunawa kung paano ipinaliwanag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ang verse ng Quran. So, mayroong ibang separate na books na doon ipinapaliwanag po ito, ang Quran. So, yun po ang tinatawag na hadith. At yung pinaka-authentic na mga hadith ay yung isinulat ni Imam Bukhari, ni Muslim, ni Tirmidhi, ni Abu Dawud, at yung iba pa na mga ikinukumpirma ng mga marunong sa Islam na ito ay tunay na wika ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lang po. Subhanaka wa bihamdik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.